Po sa lahat. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating ika-25 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na pamumunuan ng ating pangalawang punong bayan, ang nangungulong pinuno, si Ginagalang Adel Paul Garcia Bilamide. Sa pamamagitan ng kapangyarihang pinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang ikalawang punong bayan, ay tinatawag ko ng kaayusan ng ika-25 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang Cavite. Iginagalang na Konsehal Ferdinand Tamutan, maaaring ibang pamuna ng ating panalangin. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung mag-sit po at tayo po yung notification natin Panginoon, Ama, Anak, Santo. Panginoong natin magpangyarihan sa lahat, kami po ay humihingi sa kaunahan, humingi po kami ng tulong sa inyo na saan naman po ay maka-imbento na po ng gamot sa COVID-19 para po ang buong lahat ng tao sa buong mundo ay makarecover na po sa lalo pong paghihirap, lalo na po sa lalo kakasuman. Nandito po muli po kami at kami po nag-session dito sa bayan ng Silang para po pag-usapan at para po magawa po namin ang karapat-dapat para po sa ikabubuti ng mamamayan ng bayan ng Silang at para po sa kanila pong kaligtasan. Hiniling po namin na kami po yung gabayan sa araw-araw na aming pong ginagawa, sa aming pamumuhay, sa aming pong kalusugan, at sana po muli po ilayo niyo po kami sa aming pong COVID-19. Kasama po ang aming pong mga magsabuhay, pamilya po namin, at lahat po ng tao. Maraming salamat po. Dadako na po tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad. Ginong Kalihim, pakibanggit po niyo isa-isa ang pangalan ng makagawad. Ginagalang Ronelio Donesa. Nandito po. Ginagalang Alan Tolentino. Nandito po. Ginagalang Anthony Toledo. Narito po. Ginagalang Ferdinand Tamutan. Narito po. Ginagalang Perpetua de Singanyo. Ginagalang Catherine Terona. Narito po. Ginagalang Luciano de Jesus Jr. Narito po. Ginagalang Nestor Patawe. Ginagalang Domingo Ortega. Ginagalang Anlene Bation. Narito po. Meron po tayong 8 konsehal na kasama ngayon sa ating video conference. Sa pagpapatibay ng ating kalihim na kasapatan ng ating bilang ay formal na po nating binubuksan ang ika-25 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Marami pong salamat. Ari na po tayong upo. Dadako na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng ating nakaraang pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupo ng mga patakaran na talituntunin? Nangungulong Pinunoy, minumungkahi ko na pagpaliban ng pagbasa ng katitikan ng ika-24 na pulong ng Sangguniang Bayan na ginanap noong ika-22 ng Hunyo 2020 sa bulwagang pulungan na binubuo ng 4 na pahina. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehal Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay ating pong pinagpapaliban ng pagbasa ng katitikan ng ika-24 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Magkaganon din po, nangungulong Pinuno, minumungkahi ko rin po natanggapin na pagtibayin ang katitikan ng ika-24 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap ng ika-22 ng Hunyo 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 4 na pahina. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin pong pinagtitibay ang katitikan ng ika-24 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Dadako na tayo sa panahon ng talumpati, upang magpahayag ng kanya-kanyang kuro-kuro ukol sa kagalingang bayan. Vice.
ang ating ginagalang. Bago po tayo magpatuloy, ay atin pong kinikilala ang presensya po ng ating pong Pangulo ng Liga ng mga Barangay, ginagalang Domingo Ortega. Konsehala Catherine Tirona. Isang magandang umaga po ng Pinuno at sa aking mga kasamahan. Noong pong nakaraang isang araw ay meron pong pumunta dito po sa aking bahay. Para ang akin pong idudulog ay para po magkaroon ng babala sa mga tao o sa mga tao na yung AB Belando ng Litlit na nagpi-pre-selling po tungkol po sa lupa. Ang dinulog po sa akin ay hindi daw po legit ang nasabing AB Belando. So gusto ko lang pong bigyang babala ang lahat po ng mga mayan dito po sa ating bayan at ating po mga kalapit na hindi po siya nakarehistro o wala po siyang kaukulang permiso para po magbenta ng, ang sabi po kasi sa akin ay naghahati-hati po ng mga 50 square meter at ito po daw ay babayaran sa loob ng 10 taon. So marami na pong tao ang nagrereklamo at hindi daw po. Ito po ay matatagpuan sa Barangay Litlit, Silang Cavite. So yun lang po, magbibigay babala po ako sa mga tao natin na wag po munang kumuha o bumili ng lupa doon sa AB Belando. Pangalawa po ba ay Pangulong Pinuno sa aking mga kasamahan. May nagpasa din po sa akin ng mga litrato ukol po sa warehouse sa Maguyam na inirereklamo. Talaga pong nakita sa picture niya, isesend ko rin po sa inyo dahil sinend niya sa akin, na yung mga tricycle po ay hindi makaraan at ang mga kotse dahil po sa baha na dulot ng 30 warehouse na matatagpuan po sa boundary ng Maguyam Kaong po. Yun lamang po ng Pangulong Pinuno at magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Maraming salamat. Mainam po na mapagtalakayan mo rin po sa inyong pagpupulong na gaganapin kasama ang Business Permit and Licensing Office at ang Municipal Planning Development Office ang pagbabago ng mga warehouses sa ating regulasyon, partikular sa pagbibigay ng daan na nagiging sanhi ng problema katulad ng baha. Ganon din po muli ang paalaala po ng ating ginagalang na konsehala. Huwag po munang pipili ng lupa na ipinibenta ng AB Belando na taga-barangay Litlit. Meron po bang nais magpayag ng kuro-kuro ang ating ginagalang na konsehal Luciano Jun de Jesus? Maraming salamat po ng Pangulong Pinuno. Isang magandang umaga po sa atin. Ito po ng Pangulong Pinuno ay pagtatanong dahil po tayo ay isang lingkod bayan. Marami pong tumulong sa atin ng mga nagdaang eleksyon. Marami po tayong kaibigan. Marami tayong mga kamag-anak na malimit po na tawagan tayo para patungkol po sa extension ng burol ng kanilang mga kamag-anak. Ano po ba itong guidelines na ginagamit natin ngayon? Ito po ba ay sa IATF or provincial or local ordinance when it comes to yung 12 hours na burol po? Dahil actually nung una po ay nakakapakiusap tayo sa RHU na since hindi naman na COVID patient yung namatay, ay kung maaari po ay ma-extend natin ng ilang araw ang burol. But since meron nga pong umiiral na hindi ko po alam kung ito po ay sa IATF or provincial or local ordinance na nililimitahan lang sa 24 oras ang pagbuburol. Tapos sana kung ito po ay may magagawa tayong pamamaraan kasi talaga naman pong napakasakit naman sa kalooban ng isang nawalan na sa loob lang ng 24 na oras nila makakasama ang kanilang buhay. Sila po ay masayang-masaya na kung at least man lang may extend man lang hanggang up to 48 hours. Kung ito po ay possible na gawain natin ng Pangulong Pinuno. Ilang po at maraming salamat po. Maaari pang makahingi ng opinion wala dito ang ating kasamahan sa Bayan tungkol sa pagsang nilapit natin ng alam sa
si Marin. Magandang umaga po, nangungulong po at sa ating mga kasamahan. Sa kalimitan nga po, yung mga kabarangay nga po ay yun po ang kahilingan. May extend po. So ngayon, mayroon alam ko po na bagong directive natin ay pagka may sign ng COVID is 12 hours. Pagka po hindi naman is 24 hours lang talagang ibinibigay. Kaya po nung nakaraang Lunes, kinausap nga po ating punong bayan at mayroon pong namayapa na kabarangay ko na nakikiusap po kami, talaga pong hindi po pumayag talaga po yung ating punong bayan. Kaya po sabi niya, kung nasa sa inyo, basta ganun yung ating directive, ano, ngayon, kung ano man mangyari, talaga hindi kayo, ibig sabihin hindi kayo susunod sa akin, basta wala akong problema dyan. Kaya po kung talagang dapat po sundin na lang talaga yung ating kung ano po yung directive, yun na po lang ating sundan para po sa naman po sa ikabubuti rin ng ating mga kababayan at wala para po maiwasan din ang problema po ng ating mga namumuno po sa ating bayan. Yung COVID victim lang po. Salamat po. Meron po bang nais magbigay ng opinion tungkol sa paksang tinalakay ng ating ginagala na konsehal? Ang ating ginagala na konsehal, Alan Tolentino. Magandang umaga po sa ating nangungulong pinuno at sa aking mga kasamahang konsehal bayan. Bilang ako po ang committee chairman po ng health, ang inyong po lingkod ay humihingi po sa ating mayor, humihingi po ng tulong sa ating mayor, sa inyo po vice, na kung maaari po sana ang lahat po ng kawani ng ating pamalang bayan, ang ating po mga barangay captain, ating mga konsehal ng barangay police, at ganoon din po ang ating mga teacher po, na kung maaari po bago po magpasukan, ang ating po mga kababayan po na magkaroon po ng rapid test po at para makasiguro po ang kanilang kalusugan na tayo po ligtas at malusog po ang kanilang pangangatawan. Yun lang po ang aking ipinararating po sa ating mayor, sa inyo po vice, na kung maaari po matulungan po natin ang ating mga kababayan po. Maraming po salamat. Maraming pong salamat po. Ang inyo pong kahilingan noong nakaraang linggo ay magsagawa po tayo ng disinfection sa mga school. Nakipag-ugnayan na po tayo sa ating distrito. Hinihintay lang po natin yung liham po para sa mayor nang sa gayon ay makapag-disinfect. Pero may mga paaralan na po na nakapag-disinfect na tayo. Yung rapid test, legitimate concern po ito at dadalhin po natin sa local school board para mapag-usapan at sana po maaprobahan. Marami pong salamat. Balikan po natin ang concern ng ating ginagala na konsehal, Luciano John De Jesus. Ano po ang inyong masasabi sa burol na nililimitahan po natin ng 12 oras ng COVID at 24 na oras kung hindi COVID? Ang ating ginagala na konsehal, Ronnie Loinesa. Nung pinuno bilang susugo sa binanggit ng ating konsehal John De Jesus. Siguro po marapat lang na yung direktiba ay disseminate po tayo ng mga kopya sa mga barangay para naman ang magiging sagot ng ating mga namumuno sa mga barangay ay may basis na hindi yung basta lang sinasabi ng ating kapitan na yun yung direktiba. Ngayon kung may pinakikita tayong papeles na yun talaga ang kagustuhan ng mga national o local at least medyo siguro iligtas naman yung mga kapitan din naman na minsan nga hinahingi at gaya natin, nahihingian din tayo ng mga tulong tungkol dyan. Kapag may hawak tayong papeles o yung direktiba, madali na nating maipaliwanag. Yes po, salamat po. Meron po bang nais magbigay ng opinion? Okay, ang ating ginagala ng konsehal, Alan Tolentino. Maraming salamat po, nangungulong pinuno.
talaga pong napakahirap pong ipaliwanag po sa mga tao po yung mga nangyayari po sa ngayon. Yung pong sinasabi po ng ating konsyal ng bayan na si Konsyal Jun De Jesus. Kung sa akin po, talagang mahirap po ipaliwanag kasi tayo po naman meron pong batas na sinusunod. Kung ano po yung ipinatutupad po ng IATF po, siguro yun na lang po ang ating sundin po. Yun na po ang aking masasabi. Salamat po. Yan po yun mula sa pinuno ng Lupon ng Kalusugan. Muli po ang ginagalang na Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega. Sa ating nangungulong pinuno at sa ating mga kasamahan. Masagot ko lang po yung katanungan ni Council Ronnie na dapat ay meron kopya po ang mga liga ng mga barangay o lahat po ng barangay po para maipaliwanag sa ating mga kababayan ang ano yung ating directive. Nangungulong pinuno, meron po lahat pong kopya po ang mga barangay captain po nabigyan po ng Office of the Mayor. Yes. Maraming pong salamat. Yes. Thank you po. Meron po bang nais magbigay ng opinion tungkol rito? Okay, hayaan niyo po akong magbigay ng kaunting pagtalakay. Ano po, noong nakaraang Lunes ay bisita ko po sa opisina ang may-ari po ng Paredes Funeral Homes. Tumihingi po sila ng payo kung ano po ba ang maganda po nilang gawin. Dahil meron pong direktiba ang local government tungkol rito na 24 na oras kung ang pasyente namatay sa karamdamang hindi kaugnay ng COVID at 12 oras kung namatay ang ating kababayan sa karamdamang may kaugnayan sa COVID. Ang ginawa natin ay paliwanag ito sa Paredes, no? Ang hiling po kasi ng Paredes ay para raw po hindi tayo mahirapan, no? Para rin daw hindi mahirapan ang punerarya, ay baka po maaaring ang burol ay 2 hanggang 3 araw. No? Dahil yun nga, nakakatanggap nga sila ng maraming letters mula sa mga barangay captain na humihingi ng extension. Dahil nga naman itong ating mga kapitan ay nagmamalasakit din naman sa kanilang mga kababayang namatayan. Totoo yun, no? Kahit ako ay may tumawag sa akin ng 1 linggo, ay kilala nyo, no? Isang leader natin, namatay yung kanyang tatay, umiiyak sa akin. Na kumari, guys, kahit 2 araw lang. Yun, so valid naman yung valid yung request ng punerarya na kung maaari kahit 2 araw, no? Kaya ang ginawa natin, tinawagan natin si RHU, si Dr. Gurin at si Sir Miguel Fule para pag-usapan ito, no? Ito ang paliwanag ni Dr. Gurin. Una, ito ay instruction ng Provincial Health Office sa lahat ng mga mayors sa buong lalawigan ng Cavite. At ito ay sang-ayunan ng League of Municipal and City Mayors. At ito rin ang naging direktiba rin ng ating provincial governor, no? So itong rule na ito ay instruction sa ating mga municipal and city mayors. Pero may mga bayan, no, ayon na rin kay Dr. Garin, may mga bayan na nagbibigay ng palugit sa burol. Halimbawa, ang Tagaytay daw ay 2 araw, ang Alfonso Yata o Mendez ay 2 araw, no? Pero ang Bacoor, Marinas, Imus, Carmona ay mahigpit sa panuntunan na 12 at 24 na oras. Ngayon, tinanong ang doktora, ano ang inyong recommendation? Sabi niya, ang kaso ng COVID sa sila, tuloy na tumataas. At tayo ay pang-6 na sa buong lalawigan na may pinakamataas na kaso. Higit pa, ang ating kaso ay asymptomatic, walang simptomas. Kaya ang recommendation niya ay ipagpatuloy ang panuntunan na 12 oras kung COVID at 24 na oras kung hindi COVID. Ngayon, tignan naman natin si Mr. Miguel Fule. Ano ang direksyon ng direksyon ng ating leadership? No? Ang sabi ni Mr. Miguel Fule ay mahigpit ang bili ng mayor, no, na sundin ang panuntunan na ito. Dahil nga, patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID. No?
Ngayon, paano naman daw yung mga punerarya at saka tayo ng mga lingkod bayan na nalalapitan ng mga namatayan? Ang naging agreement ay magpapadala ang Office of the Mayor ng executive order sa mga punerarya, no? Na reiterating yung directive ng mayor, yung executive order dati ng mayor, no? Na ito yung ating panuntunan. At nagpadala din ng mga letters sa ating mga kapitan na pinagbabawalan na sila na magpadala ng request letters sa mga punerarya. Ikatlo, no, kasama dun sa directive sa mga punerarya, kapag sila ay naglibing ng higit sa 24 oras, 2 oras, ito ay magiging ground para sa ito'y posibleng maging ground para sa revocation ng kanilang business permit. Kaya yung sinasabi ng Constitution kanina, no, na hindi na tayo nakakapakiusap ay dahil nga sa bagong directive na ito ng Office of the Mayor. Okay po? So, siguro ang gagawin ko na lang ay babalikan na lang natin ang Office of the Mayor kung napadala na ng sulat ang lahat ng mga kapitan, para at least katulong natin sa pagpapaliwanag ang ating mga barangay captains. Ano po? Okay? Meron po bang nais magbigay ng opinion? Kung wala na, dadako na tayo sa paksang tatalakayin. Ginoong Kalihim, ano-ano po ang mapaksang tatalakayin sa ating pagtulong? Para sa unang pagbasa, dumako po tayo sa letrang H. Mga pahatid liham. Number 1, a copy of Provincial Ordinance Number 282-2020, an ordinance prohibiting spitting and expelling of saliva, mucus, phlegm, and other substances in all public utility vehicles and public places within the territorial jurisdiction of the province of Cavite and providing penalties for violations thereof. Itinatalaga po natin sa lupon sa kalusugan. Wala na po tayong nakatala sa unang pagbasa. Kung ganon, dadako na po tayo sa pag-uulat ng lupon. May lupon po bang handang magulat sa ating pagpupulong? Meron po tayong 2 ulat ng lupon sa umagang ito. Ang unang ulat ng lupon para sa Sangguniang Bayan ng Silang ay mula sa lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Paksa, Accreditation of Stairway Foundation Incorporated, PETSA, Hunyo 24, 2020. Ibinibigay na po natin ang hapag sa naturang lupon para sa kanilang pag-uulat. Nangungulong pinuno ko, inyo pong mamarapatin ay si Ginagalang Perpetuo Disenganyo ang babasa ng ulat bilang pangalawang tagapamuno ng lupon. Inatasan po natin ang ating ginagalang na Konsel Perpetuo Disenganyo para basahin ang kanilang ulat. Wala. Wala yata si parang Piping. Hindi po. Hindi mo siya nakamute. Si Ping. Si Ping. Nangungulong pinuno, ganun man po, ay hayaan nyo pong baka po may konting problema sa komunikasyon si Ginagalang Perpetuo Disenganyo. Hayaan nyo po, ako na rin po ang babasa na ulat ng lupon. Huli po ay binibigyang pagkakataon natin ang pinuno ng lupon na magkapag-ulat. Ang lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan ay naglaos ng pagpupulong sa pambayang Aklatan ng Silang noong ika-24 ng Hunyo 2020. Ganap na ika-4 ng hapon, kaugnay na akreditasyon ng Stairway Foundation Incorporated bilang kinikilalang samahan sa munisipalidad ng Silang. Dumalo sa nasabing pulong sina ang inyong pong lingkod bilang pinuno ng lupon, Ginagalang Perpetuo Disenganyo, Ginagalang
Domingo Ortega at mga miyembro ng samahan ng Stairway Foundation Incorporated. Mga napag-alaman, una, ang Stairway Foundation ay isang non-stock, non-profit childcare organization na naglulunsad ng mga programa para sa mga nasa laylayan at nanganganib ng mga bata sa Pilipinas. Pangalawa, bilang isang non-government organization, governmental organization, ay advokasya na samahan ang proteksyon at pagsusulong ng karapatan ng mga bata. Katlo, ilan sa mga programa ng Stairway Foundation ay ang mga sumusunod. 3.1, Break the Silence, kampanya, network building at training para maiwasan ang pang-abusong sexual sa mga bata. 3.2, Family Home Rehabilitation, particular sa mga batang lansangan o street children at mga children in conflict with the law. Kasama din ang mga batang may sakit na TB. 3.3, Community Assistance. Suporta sa mga batang mag-aaral na kabilang sa poorest of the poor. 3.4, Environmental Awareness for Children and Youth o ang pagmumulat sa mga kabataan sa pangangalaga sa kapaligiran. Rekomendasyon, minumungkahi ng Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan ng Sangguniang Bayan na magpatibay na isang kapasyahan ng pagkilala sa Stairway Foundation Incorporated bilang isang legal na samahan sa munisipalidad ng Silang Cavite. Minumungkahi rin ng Lupon na ang ulat na ito ay pagtibayin at maging bahagi ng record o talaan ng Sangguniang Bayan. Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Ginagalang Perpetuo T. Disenganyo, ikalawang pinuno. Ginagalang Domingo B. Ortega Kasapi, at inyo pong lingkod bilang pinuno ng Lupon. Pinagtitibay po ng kapulungan ng pinakulat ng Lupon. Pinong Kalihi, meron pa po bang handang magkulat sa ating pagpupulong? Meron pa po tayong isang ulat ng Lupon para sa Sangguniang Bayan mula sa Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Paksa, concurrence of appointment of Mr. Teodolo T. Disenganyo and Dr. Armin Joyce Guarin. Binibigay na po natin hapag sa Lupong handang magulat. Ulot ng Lupon bilang 15, serye 2020 para sa Sangguniang Bayan ng Silang mula sa Lupon ng wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Paksa, concurrence of appointment of Mr. Teodulo T. Disenganyo and Dr. Armin Joyce J. Guarin, petsa Hunyo 24, 2020. Ang Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan ay nagdaos ng pulong sa pambayang aklatan ng munisipalidad ng Silang no ika-24 ng Hunyo 2020, ganap na ika-2 ng hapon, kaugnay ng pagkakatalaga kina Ginoong Teodulo D. Disenganyo bilang pinunong tatanggapang tasador o municipal assessor at Dr. Armin Joyce J. Guarin bilang pinunong tanggapan ng kalusugan o municipal health officer. Dumalaw sa nasabing pulong ang inyong pong lingkod bilang pinuno ng Lupon, ginagalang Perpetuo Disenganyo, ginagalang Domingo Ortega, Ginoong Teodulo Disenganyo at Dr. Armin Joyce Guarin at ilang kawani ng ating pong mga ng sanggunian. Mga napag-alaman. Una, si Ginoong Teodulo D. Disenganyo ay nahirang na Assistant Municipal Assessor mula Setyembre 7, 2018 hanggang sa kasalukuyan at gumaganap bilang Officer in Charge ng Departamento ng Tasador o Assessor's Office. Nagsimula si Ginoong Teodulo T. Disenganyo ng kanyang panunungkulan sa pamahalang bayan ng Silang, tanggapan ng pambayang tasador bilang tax mapper noong 5 ng Setyembre 2016 hanggang Marso 15, 2017. Siya ay naatasang bampan bilang Designated Acting Assistant Municipal Assessor mula 16 ng Marso 2017 hanggang 6 ng Marso 2018 at sa punto nga na iyaon ay tinalaga na siyang Officer in Charge. 1.1, si Ginoong Disenganyo ay nakadalo sa iba't ibang mga seminars at mga pagsasanay na may kaugnayan sa kanyang trabaho sa Municipal Assessor's Office.
1.2, si Ginoong Disenganyo ay naging isang tapat at mahusay na kawani ng pahamalang bayan ng Silang. Ng buong puso at kakayahan niyang nagagampanan ang mga tungkulin at mga responsibilidad na iniaatang sa kanya. 1.3, si Ginoong Teodulo T. Disenganyo ay hinirang ng punong bayan bilang pinuno ng tanggapan ng Tasador noong 1 ng Hunyo 2020. Pangalawa, si Dr. Armin Joyce G. Guarin naman, bukod sa pagiging isang lisensyadong doktor, ay isa ring lisensyadong medical technologist. Mahigit 10 taon ang karanasan ni Dr. Guarin sa pagiging manggagamot mula na makapasya sa pagsusulit bilang isang doktor ng medisina noong 1 ng Agosto 2009. Si Dr. Guarin ay naglingkod sa Treseño Medical Pavilion, isang pasilidad medikal ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Tres Marias bilang isang medical officer 2. Simula Mayo 5, 2011 hanggang 18 ng Hunyo 2016 na may kalagayang permanente. Si Dr. Guarin ay nagsilbi bilang isang Casual Medical Officer 1 ng Rural Health Unit ng Munisipalidad ng Silang simula pa noong 1 ng Agosto 2016 at naitalagang Municipal Health Officer noong nagretiro ang dating pinuno ng RHU Silang. 2.1, marami ng mga trainings at seminars na nadaluhan ni Dr. Guarin upang mapaunlad pa ang kanyang husay at kakayanan bilang isang manggagamot. 2.2, lalong tumingkad ang galing ni Dr. Guarin sa kanyang epesyente, epektibo at buong kahusayan na pinangunahan ng pagharap sa pandaigdigang pandemyang COVID-19. 2.3, Dr. Guarin, Armin Joyce G. Guarin ay hinirang ng punong bayan bilang pinuno ng tanggapan ng kalusugan noong 1 ng Hunyo 2020. Pangatlo, ang mga posisyon ng pinuno ng tanggapan ng Tasador o Municipal Assessor at pinuno ng pambayan tanggapan ng kalusugan, Municipal Health Officer, ay mga mandatory position sa isang lokal na pamahalaan. Alinsunod sa Batas Republika 7,160 o ang Kodiko ng Lokal ng Pamahalaan ng 1,971. At pang-apat, nakasaad sa Section 443 ng Batas Republika 7,160 na ang mga pinuno ng mga departamento at mga tanggapan ay hihirangin ng punong bayan na may karampatang pagsang-ayon o concurrence na mayorya ng lahat ng kasapi ng Sangguniang Bayan. Alinsunod sa batas, mga tuntunin at katakdaan ng serbisyo sibil. Rekomendasyon, iminumungkahi ng lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan ng Sangguniang Bayan na magpatibay na magkahiwalay na kapasyahan ng pagsang-ayon at pagkakahirang kina Ginoong Teodulo T. Disenganyo bilang pinuno ng tanggapan ng Tasador at Dr. Armin Joyce G. Guarin bilang pinuno ng tanggapan ng kalusugan. Minumungkahi pa ng lupon na ang ulat na ito ay pagtibayin at maging bahagi ng record ng Sangguniang Bayan. Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan, ginagalang Perpetuo D. Disenganyo, pangalawang tagapamuno, ginagalang Domingo B. Ortega, kasapi, at ang inyo pong lingkod, tagapamuno ng lupon. Marami pong salamat. Tinatanggap at pinagtitibay ng kapulungan ang binasang ulat ng lupon. Dadako na po tayo. Ginoong Kali, meron po hubang handang mag-ulat? Wala na po tayo nakatalang ulat ng lupon. Dadako na po tayo sa nakatakdang gawain. Meron hubang nakatakdang gawain sa pagpupulong? Wala rin po nakatala sa mga nakatakdang gawain sa umagang ito. Ganun pa man, may mungkahi ang ating ginagalan ng Konsehal, Rodi Lodonesa. Nangungulong Pinuna, magandang umaga po at magandang umaga po sa ating lahat. Minumungkahi ko po na ilihis ang ating pagpupulong upang bigyan ng daan ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide ika-36
isang kapasyahan nagpapatibay sa pagkilala sa Stairway Foundation bilang isang legal na samahan ng munisipalidad ng Silang, Cavite. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsihal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa Natura Mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin po nililis ang ating malituntunin at babasahin natin sa ikalawang pagkakataon ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 36. Ginoong Kalinging, pakibasa po ninyo ang katawan ng panukala. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 36, serye 2020. Isinulong ni ginagalang Ronilo A. Donesa, tagapamuno Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Isang kapasyahang nagpapatibay sa pagkilala sa Stairway Foundation Incorporated bilang isang legal na samahan sa munisipalidad ng Silang, Cavite. Sapagkat ang Stairway Foundation Incorporated ay naghain ng kahilingan sa Sangguniang Bayan ng Silang para sa pagkilala or accreditation sa taong pangasiwaan 2019 hanggang 2022. Sapagkat ayon sa Section 108 ng Batas Republika 7160 ay saklaw ng kapangyarihan ng Sangguniang Bayan ang pagbibigay pagkilala sa mga samahang sibiko o kooperatiba. Sapagkat ang Kagawaran ng Interior at Lokal na Pamahalaan ay nagpalabas ng Memorandum Circular bilang 2019-72 na nagtatakda ng mga tuntunin sa akreditasyon ng mga civil society groups. Sapagkat ang mga nabanggit na mga samahan sa itaas ay tumalima sa Section 4.3.1 ng DILG Memorandum Circular Number 2019-72. Kung kaya sa mungkahi ni ginagalang Ronilo A. Donesa ay ipinasya gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya na pagtibayin at ang pagkilala sa Stairway Foundation Incorporated bilang isang legal na samahan sa munisipalidad ng Silang, Cavite. Lagda, iginagalang Ronilo A. Donesa, tagapamuno, Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Marami pong salamat. Yan naman ay hiningan po natin ang talumpati ang ating ginagalang na tagapagsulong ng panukala. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Sa panahon ngayon po na talaga pong busy lahat ang ating mga nanunungkulan, lalo na po ang ating health center, ay siguro ho ay marapat lang na mabigyan din ng pagpapahalaga at tandaan ang ating mga kabataan na minsan po ay naaabuso. Kaya po sa pamamagitan po ng isang samahan na gaya po nitong isang nag-a-apply po sa atin ng accreditation na Stairway Foundation Incorporated. Sila po yung mga uma-assiste sa mga bata nating na aabuso, maski po sa mga pag-aaral, ay nagbibigay po sila ng mga kauulang mga gamit at matrikula kung kinakailangan po. Kaya nga siguro po ay marapat lang natin pong pagsamasamahan na maipasa o pagtibayin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 36 para po sa kanilang akreditasyon. Marami pong salamat. At ngayon po ay binubuksan na po natin ang hapag sa talakayan. Meron hubang nais magbigay ng opinion tungkol rito? Kung wala, ano pumungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Nangungulong Pinuno, ay minumungkahi ko po na ating pong tanggapin at pagtibayin ang naturang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 36. Pinangalawahan ay ginagalang na Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega, ang lahat ng sumasang-ayon sa Natura Mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang kamay. Lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Ibay natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 36. Ang walang Pinuno. Ating ginagalang na Konsehal Ronilo Donesa. Yaman nakalihis pa rin po ang ating mga alituntunin ay binubungkahi ko rin po na bigyan natin ng pagpapahalaga paano kalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 37. Isang kapasyahan nagpapahayag ng pagsang-ayon at pagkakahirang ng kay Ginoong Teodoro T. Disenganyo bilang pinuno ng tanggapan ng Pambayang Tasador o Municipal Assessor.
Pinangalawahan, iginagalang na Konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay ating pong babasahin sa ikalawang pagkakataon ng naturang panukala. Yan ang kalihim pakibasa po ninyong katawan ng panukala. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide, ka-37, serye 2020, isinulong ni ginagalang Ronilo A. Donesa, tagapamuno Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pagkikitungo at pananagutan. Isang kapasyahan nagpapahayag ng pagsang-ayon sa pagkakahirang kay Ginoong Teodoro T. Desengaño bilang pinuno ng tanggapan ng Pambayang Tasador o Municipal Assessor, sapagkat ang punong bayan na ginagalang Socorro Rosario F. Poblete ay nagpahatid ng liham ng pag-iendoso sa paghirang kay Ginoong Teodoro T. Desengaño bilang pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Tasador o Municipal Assessor, sapagkat ang posisyon ng pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Tasador ay mandatory alinsunod sa Section 472 ng Batas Republika 7160 o Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991. Sapagkat matapos ang masusing pag-aaral ng mga kwalifikasyon ni Ginoong Teodoro T. Desengaño bilang pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Tasador, ang Sangguniang Bayan ay nananalig na si Ginoong Desengaño ay nagtataglay ng kaukulang kwalifikasyon na nakatadhana sa Section 472 ng Batas Republika 7160 at walang nakikitang anumang dahilan ng diskwalifikasyon sa posisyong itinalaga sa kanya. Sapagkat nakasaad sa Section 443 ng Batas Republika 7160 na ang mga pinuno ng mga departamento at mga tanggapan ay hihirangin ng punong bayan na may karampatang pagsang-ayon ng mayorya ng lahat ng kasapi ng Sangguniang Bayan alinsunod sa batas, mga tuntunin at katakdaan ng serbisyo sibil. Kung kaya sa mungkahi ni ginagalang Ronilo A. Donesa ay ipinasya gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya na sinasang-ayunan ng Sangguniang Bayan ang pagkakahirang kay Ginoong Teodoro T. Desengaño bilang pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Tasador o Municipal Assessor ng Munisipalidad ng Silang Cavite. Lagda, iginagalang Ronilo A. Donesa, tagapamuno Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pagkikitungo at pananagutan. Marami pong salamat. Ngayon naman, inibigay po natin ang hapag sa ating tagapagsulong ng panukala. Para sa Nangungulong pinuno. Marami po tayong mga katanungan inilatag kay Ginoong Teodoro Desengaño. At ito naman po ay nasagot niya ng buong husay at galing. At nakita po namin ang kaniyang dedikasyon at katapatan sa kanyang sinumpaang tungkulin. Na ang pagsisikap at sakripisyo na kanyang ipinakita ay naging susi sa kanyang naging tagumpay. Kaya marapat lamang na atin silang suportahan sa kaganapang maging permanente ang kanyang posisyon. Kaya hiniling po natin sa ating mga kasamahan na sama-sama nating pagtibayin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide, ika-37. Marami pong salamat. Pinubuksan na po natin ang hapag sa talakayan. Meron hubang nais magpahayag ng opinyon o katanungan tungkol rito? Kung wala, ano po mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Nangungulong pinuno, minumungkahi ko po na pagtibayin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide, ika-37. Pinangalawa ni ginagala ng Konsehal Luciano de Jesus Jr., ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya pinagtitibay natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide, 37. Nangungulong pinuno. Tuloy. Ginagala na Konsehal Ronilo Donesa. Yes po. Muli po, habang nakalihis po ang ating session o ang ating pagpupulong, ay bigyan po ulit natin ng daan ng panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide, ika-38. Isang kapasyahan nagpapahayag na pagsang-ayon sa pagkakahirang kay Dr. Armin Joyce G. Guarin bilang pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Kalusugan o Municipal Health Officer. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsehal Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang kamay.
Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin pong babasahin sa kalawang pagkakataon ng naturang panukala. Ginong kalihim pakibasa po ninyo ang katawan ng panukala. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide ka-38, serye 2020, isinulong ni Ginagalang Ronilo A. Dunesa, tagapamuno, lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Isang kapasyahang nagpapahayag ng pagsang-ayon sa pagkakahirang kay Dr. Armin Joyce G. Guarin bilang pinuno ng Pambayan Tanggapan ng Kalusugan o Municipal Health Officer. Sapagkat ang punong bayan iginagalang Socorro Rosario F. Poblete ay nagpahatid ng liham ng pag-iindoso sa paghirang kay Dr. Armin Joyce G. Guarin bilang pinuno ng Pamahalaang Tanggapan ng Kalusugan o Municipal Health Officer. Sapagkat ang posisyon ng pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Kalusugan ay mandatory alinsunod sa Section 478 ng Batas Republika 7160 o ang Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991. Sapagkat matapos ang masusing pag-aaral ng mga kwalifikasyon ni Dr. Armin Joyce G. Guarin bilang pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Kalusugan, ang Sangguniang Bayan ay nanalig na si Dr. Guarin ay nagtataglay ng kaukulang kwalifikasyon na nakatadhana sa Section 478 ng Batas Republika 7160 at walang nakikitang anumang dahilan ng diskwalifikasyon sa posisyong itinalaga sa kanya. Sapagkat nakasaad sa Section 443 ng Batas Republika 7160 na ang mga pinuno ng mga departamento at mga tanggapan ay hihirangin ng punong bayan na may karampatang pagsang-ayon ng mayorya ng lahat ng kasapi ng Sangguniang Bayan alinsunod sa batas, mga tuntunin at katakdaan ng serbisyo sibil. Kung kaya sa mungkahi ni Ginagalang Ronilo A. Dunesa ay ipinasya gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya na sinasang-ayunan ng Sangguniang Bayan ang pagkakahirang kay Dr. Armin Joyce G. Guarin bilang pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Kalusugan o Municipal Health Officer ng Munisipalidad ng Silang Cavite. Lagda, iginagalang Ronilo A. Dunesa, tagapamuno, lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Marami pong salamat. Hindi na po natin ang hapag sa tagapagsulong ng panukala para sa kanyang talumpati. Nangungulong pinuno. Ganda din po, marami rin po tayong mga katanong inilatag kaya Dr. Joyce Guarin. Ano po, ito naman po ay nasagot din natin po ng buong Jose at Galing. At nakita po rin natin sa kanya ang dedikasyon at katapatan sa kanyang sinumpaang tungkulin. May mga katanungan din po tayo na gaya po ng binabanggit ng ating pong nakaraan ni ginagalang Alan Tolentino na yung pakuya-kuya-ko yan po na ating pong mga nanunungkulang sa BHW o sa ating pong health center. Tinanong po natin siya kung ang upuan niya ay tumba-tumba o swivel chair. Baka ho kasi pakuya-kuya-ko lang ang gawin ni doktora. Pero sinabi niya po na hindi niya pwedeng gawin yon kasi po yung sinumpaan niya ay talaga pong maging tapat sa kanyang tungkulin at ang kanya pong silya ay simpleng plastic lang po o yung monoblock ano po. At ang sinabi niya rin po na siya po ay handang maglingkod kasi nga po maraming naghahanap sa atin lalo na sa ngayon sa panunungkulan po ng ating officer po dyan sa health center at sinabi niya po na miski hanggang Sabado at Linggo ay bukas po ang kanyang cellphone para po mabigyan ng daan yung po mga kahilingan ng ating pong mamayan. Kaya po marapat lamang siguro na sa nakita po namin katapatan niya na atin siyang suportahan sa kaganapan maging permanente sa kanyang posisyon. Lang po maraming salamat po. Maraming pong salamat. Ngayon naman ay binubuksan po natin ang hapag sa talakayan. Meron hubang nais magbigay katanungan tungkol rito? Kung wala, ano pong mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Nangungulong pinuno, minumbukahin ko po na ating pong pagtibayin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide ka-38. Pinangalawahan, iginagalang na Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay.
Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't atin pong pinagtitibay ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 38. Meron po ho bang nais magmungkahi? Muli ang ating ginagalang na Konsel Ronnie Lodonesa. Nangungulong pinuno, iminumungkahi ko po na ibalik sa kaayusan ang ating pagpupulong. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya ibinabalik na po natin ang ating mga alituntunin. Dadako na po tayo sa patalastas. Meron mo bang nais magpatalastas? Ang ating ginagalang na Konsehal Ronnie Lodonesa. Nangungulong pinuno, ang pagbati lang po sa Barangay Baliti First, Barangay Baliti First, Barangay Toledo at Barangay Malabag sa pagdaraos ng kapistahan nila ngayong pong araw na ito. Happy Fiesta po. Happy Fiesta po sa mga taga-Barangay Baliti First, Dos, Toledo at Malabag. At mataas na burol. Meron po bang nais magpatalastas? Kung wala na, ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran na tulutuntunin? Nangungulong pinuno, iyaman din lang po at wala na po tayong pagtatalakayan sa mga oras na ito. Minumungkahi ko po ang pagtindig o ang pagtatapos ng ating pulong. Pinangalawahan ni ginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Anlin Bation, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin itong tinitindig ang ika-25 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayanan sila. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Okay, few notes lang so gentlemen and